Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang umaga Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Habang papalapit ang mahal na araw, inaasahan ng Department of Tourism ang pagdagsa ng halos 30 milyong lokal at banyagang turista sa iba't ibang destinasyon sa bansa. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, na-activate na ang DOT ang kanilang Regional Operation Centers para tiyakin ang maayos na daloy ng mga turista, lalo na sa mga lugar na inaasahang magiging matao ngayong holiday season. Ang mga operations centers na ito ay nakatalaga upang mag-monitor at mag-cooperate at makipag-coordinate sa mga pangunahing tourist spots, layuning masiguro ang maayos na pamamahala at karanasang ligtas para sa lahat. Panoorin po natin ito. Good news naman para sa ating mga estudyante sa Barangay Pulong, Sampaloc Elementary School sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Malapit na matapos ang renovation ng classroom building na ginagawa doon bilang bahagi ng Humanitarian and Civic Assistance Program sa ilalim ng Balikatan Exercises. Layon ng iaayos na classroom ang building na ito upang gawing mas maaliwalas at kaaya-aya ang learning environment ng mga mag-aaral. Patunay din ito ang commitment ng AFP at ng US Armed Forces para makatulong sa lokal na komunidad. Samantala, nagsagawa naman ng isang community health engagement activity sa Barangay Dagupan, Lalo, Cagayan. Bahagi rin ito ng Humanitarian Civic Activity or Action Program ng Balikatan. 129 na pasyente or rather residente ang nabigyan ng serbisyong medikal at dental examinations. Ang aktibidad ay bahagi rin layon ng balikat exercises na makatulong para makapalagi or mapalagi ang lokal na ekonomiya, partikular sa aspeto ng medikal at public health. At sa ating huling good news, wala nang pila sa immigration counters sa NAIA Terminal 3 kahit sa oras ng rush hour. Mas madali na para sa mga departing passengers ito. Kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makapagbigay ng mas maginhawang biyahe sa mga pasahero ngayong Holy Week. Nagtulungan ang mga ahensya ng Bureau of Immigration, MIAA, NNIC at Department of Transportation para maibsan ang mahabang pila sa immigration counters. Simula ngayong araw, lahat ng 44 immigration counters ng NAIA Terminal 3 ay bukas para mapabilis ang immigration processing ng mga pasaherong may mga biyahe sa nasabing paliparan. Ang sabi ng Pangulo, gawin nating convenient at safe ang travel experience ng ating mga pasahero at ito ang mabilis na sagot ng mga concerned agencies upang mapagaan at mapabilis ang immigration processing sa ating paliparan. At ito po ang good news natin sa araw na ito.
Ngayong araw ay makakasama naman natin si Health Secretary Ted Herbosa para magbigay ng impormasyon tungkol sa naging pagtulong ng Philippine Emergency Medical Assistance Team sa Myanmar. Kasabay dito ang direktiba ng ating Pangulo patungkol sa darating na Holy Week. Good morning, Sec Ted. Good morning, Yusek Claire, at good morning. Team o PMAT sa Myanmar bilang tugon sa atas ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sakay ang C-130 nakalapag ang PMAT sa Naypyidaw, Myanmar bilang bahagi ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent. Mula rito, ikinwento ng grupo ang kanilang naging misyon doon bilang mga eksperto sa medical emergency para sumaklolo sa mga naapektuhan ng 7.7 magnitude na lindol. Kwento kayo. Okay naman kayo lahat dyan? Walang nagka-problema, nagkasakit? On entering the place po, may mga nakita po kaming mga streets na mga wasak po yung bahay. So they placed us in the center ng Pianmina para po siyang an open space. Malaki po yung space dito sa para po siyang market yata to before na operational na kami within 12 hours, nakapag-set up na kami and operational na nakapagbigay na ng service sa Myanmar people. Medyo widespread talaga yung devastation. Many were found dead, may mga missing pa, maraming injured. Healthcare system nila, medyo overwhelmed sila kasi nga takot pumasok sa mga healthcare facilities yung kanilang mga pasyente, pati mga staff. Yung karamihan ng mga patients nasa labas talaga. As we see po dito sa Pianmina, more on medical services po yung kailangan nila. Kasi marami po sa kanila yung may diabetes, hypertension, hindi po sila nakaka-access sa medical services. Kailangan din po talaga nila ng tulong. Hindi po sila nakaka-check up right now kasi takot po silang magpunta ng hospital kasi natatakot silang may aftershock. Natutulog lang po sila sa mga open space, sa harap ng bahay nila. Yung psychosocial din po. Mahirap yung psychosocial kasi language. Yung mga teachers din po na Filipino, nag-volunteer po sila na tumulong. As well as mga volunteer students po na tumutulong din po sa amin mag-interpret or mag-translate sa mga pasyente po. So ilang patients nakikita nyo in a day? In a day, an average of 118 patients a day po. Pwede niyo pong ikwento po sa amin, papaano po yung routine ninyo in a normal day there in Myanmar? Usually po, we wake up, yung iba mga 5, 5:30, and then by 6:30 a.m. po, we have our morning exercise, and after that followed by a team huddle. We have a breakfast, then by 8, before starting operation, replenishment ng mga supplies, medicines, and medical drugs to the different areas po. And then at 8 a.m., start na po ng operation until 5 p.m. Then after 5 p.m., nagpapalit po kami post evaluation and team debriefing at 5:30, 8 p.m. submission na po ng reports. Ano po yung mga limitations po na kinailangan po ninyong i-address when you were starting to build the camp? Limitado po yung kuryente, yung tubig po, kamusta? Bali po, nung una pong dating namin dito, naghanap po kami ng source na pwedeng mapagkunan. So, meron naman pong nagmagandang loob na magpa-connect po ng source ng tubig. Bali po, bukod po dun sa malinis na tubig na i-produce gamit nung dala naming RO machine, marami din pong mga nagdo-donate ng mga bottled water. So, hindi po kami kinakapos. Sobrang bait po ng mga tao rito. Actually, kanina may family kami from Yangon na nagpunta lang rito para mag-donate ng water and food. Kasi napanood nila sa news yata na may Philippine team daw na dito sa Pianmina. Kaya everyday po marami kaming supply ng water, so pati food. So yun po yung binibigay din namin sa mga patients na nag-aantay
Lalo na pag tanghali na po para may makain sila. And mainit din po, kaya we need to provide them with water. The news articles are saying that the people of Myanmar are very thankful. And totoo naman, nadinig namin sa inyo, binibigyan kayo. So yun, nakita niyo yung video clip ng ating 32-man team. This is a Philippine Emergency Medical Assistance Team na WHO classified or certified, verified. Na last September lang tayo na verified, medyo mga 7 taon kami nagte-training. We have 3 of these teams out of 52 in the world. So medyo world class na rin tayo pagdating sa disaster. Ang features nito, yung nadinig nyo nagsasalita, si Dr. Ivy Losada. She is from the Eastern Visayas Medical Center. Yun yung team number 44 natin. And team 45 comes from Tala sa Jose N. Rodriguez, at team 46 yung galing sa JB Lingad. Yung JB Lingad, yun yung even before ma-qualify, napadala natin sa Turkey yun. So itong team na to is composite, pero majority are from Eastern Visayas. Kaya ang maganda yung storya. They were victims in Typhoon Haiyan in 2013. Today, sila yung team na nag-respond sa 7.7 earthquake in Myanmar. And madami kami experiences. We were able to deploy in 48 hours. Thank you sa Office of Civil Defense for providing us 2 aircraft yan. Actually, doon sa isang aircraft, puno na nung gamit ng ating field hospital team. Pag nakita mo, cramp sila doon with the equipment. And after the return, nag-hot debrief na kami in my office, and we were able to find some things that we can still improve para maging experience. Ang maganda is that most of our team members, hindi kagaya ng ibang teams, talagang sanay na sa disaster kasi marami naman tayong deployments dito locally. Nagamit din natin yung team nila, yung mga nakaraang Northern Luzon earthquake. Pero ito yung Northern Luzon bagyo. But this is the first time we've actually deployed it internationally since the September verification and yung award ng aming certificate last November sa Abu Dhabi. So we're very proud of this team. Meron silang Alex Iala sa tennis, meron kaming PMAT sa Emergency Medical Assistance Team sa mundo. And we have 2 other teams na nag-develop. So we now have 1 in Central Luzon, yung JB Lingad, 1 in Metro Manila, and 1 in Visayas. Ang sabi ko nga sa EVMC, pag kami nagka-big 1 sa Metro Manila, kayo ang pupunta sa amin to actually help us. Tapos nagde-develop din kami ng Southern Philippines Medical Center, Cotabato Regional Medical Center for Mindanao also. So hopefully we will have teams all over. Ang plan namin is also to develop teams for national level para mabilis na rin kami mag-deploy pag nagkaroon ng, alam nyo, after summer, umpisa na naman tayo ng ulan at bagyo at baha. We will be using this Philippine Emergency Medical Teams. So we now open the floor to questions related to the Philippine Emergency Medical Assistance Team sent to Myanmar. And we would like to call in some of those members. I introduce Dr. Ivy Losada. Siya ang ating team leader. Ang aming nurse, si Nurse Eric, and ang aming logistics officer, si Tyrone. So, may sarili silang contraption din to develop yung pampashower nila at yung toilet nila. Actually, maganda siya pagka nakita nyo. So, self-sustained, contained team yun. Binigyan lang sila ng lupa na parang isang small area where they built. They can answer some of your questions. Look at dito, I can sit down here. Questions? Christian Yusores, Teleradio Servicio. Good morning po, Secretary, and to the team. Congratulations po. May plano po ba na bumalik po yung ating PMAT team sa Myanmar? Kasi ongoing pa rin po ata yung mga activities ng government to rescue or help yung mga victims po ng earthquake. Actually, our team was supposed to, can be deployed for 14 days, no? But we were operational 10 days. Kasi yung pala yung mission order. May composite team kami na search and rescue. Ang usual tradition ng Office of Civil Defense, 10 days lang. But our team is packed and logistics-wise can stay for 14 days. So bumalik na because that's the plane trip, no? Pero nagpadala din kami the day before ng 6-man team for psychosocial support of the Filipinos in Yangon.
So may psychosocial team ako from National Center for Mental Health that are there processing our citizens na medyo affected by the disaster in Myanmar. So tuloy yung assistance. Del Maripohok, UNTV. Morning po. Ano po yung natutunan natin dito sa pag-responde natin sa Myanmar na maaaring ma-i-adapt natin dito sa Pilipinas? So number one, the fact na naka-deploy tayo ng within 48 hours, naunahan po natin yung pinakamayamang bansa dito sa ASEAN, yung Singapore. At kinukwento nila sa akin, nung nag-set up sila ng kanilang field hospital, 6 hours na set up na nila. That's because of training. Kinukwento sa akin yung Singapore, 2 araw bago na set up operational yung tent nila. Pero punta na tayo, no? It comes with training, it comes with planning, yung equipment. And then, ang maganda doon, may prepared teams na tayo with gamit in all others. So, what we learned is, kailangan pala magkaroon ako sa Department of Health ng logistics and secretariat for these teams that we are developing para centralize na yung aming mga logistics and supply chain. Alam niyo, pag disaster kasi, the main important thing is being able to bring logistics at saka tao to the area affected. So with the help of the Office of Civil Defense and our Air Force, mabilis tayo naka-respond. So I think world-class tayo if you tell me na in the ASEAN region, 3 lang yung in-accept nila. They only accepted the Philippine team, the Japanese team, and the Singapore. And then later, Indonesia na-allow din. Later, nagpadala din ng Indonesia. Pero tayo ang una. Eden Santos, Net 25. Secretary, good morning po. Ito po ba ay assurance sa ating mga kababayan since ang Pilipinas po, especially Metro Manila at yung mga kalapit na lugar, ay pinaghahanda po sa The Big One? Correct. No? This is part of our, alam mo, pagka nagpunta ka sa mga international agencies, World Health Organization, UNDP, and all other, UNICEF, panay Pilipino rin yung mga nagiging leader niyan. So we are really supplying the world not only with nurses but with doctors and staff that are good in disaster risk reduction and management. So talagang isa to sa ating pinagmamalaki. Kasi nga, tayo battle tested. Most of our personnel, hindi uurong yan. Kwento nga sa akin ni Ivy. Sabi ko, tinatanong ko, meron bang natakot? May umiyak ba? May nahirapan? Hindi daw. Mga experience naman natin. We also had teams from the Turkey, yung Turkey mission, nakasama na in-embed namin doon para merong may experience. Mas hirap yung Turkey kasi yung Turkey, sub-zero, yung clothes hindi pang below 30. So ito at least tropical climate. Correct. So, mas maganda environment. Okay. Tuesday New, DZBB. Good morning, Secretary. Morning. Sila po ba ay naipresent na natin kay Presidente o may plano po ba na ma-courtesy call sila kay Presidente, at least mabigyan sila ng recognition or something, commendation? Of course, like the rest of the team, tandaan nyo, 91 team yung pinadala natin. It's a composite team, not only of medical teams, although yung medical team yung naging pinaka-busy. Meron tayong meron tayong team, Search and Rescue Team, USAR Team, Urban Search and Rescue Team from the Bureau of Fire. Meron tayong MMDA team, meron din tayong team sa from the private sector, and then there's the Army and the Air Force disaster response teams. So composite to 91, pero yung pinaka-busy yung medical kasi nga tapos na yung rescue after 48 hours na tayo dumating. So most of the health services nila, emergency and essential medical care. So busy. Bay Partilla, People's Television. I think the mic is here. Good morning po, Secretary. Secretary, will the teams deployed to Myanmar also responsible for training future emergency response teams? And what is the ideal number po for emergency medical personnel needed kapag nagkaroon ng the big one? And how are we addressing the gaps? Okay, so the training continues. We're going to do continuous training and improvement. In fact, this is my instruction to Dr. Ivy, that we start training and accepting new members. Each hospital has about 100 trained personnel. Iba-iba yan. May doctor, may nurse, may logistics, may engineer, merong all these other specialties kasi it's a composite team.
And then we continue to get young people to be trained in it. The beauty is naumpisahan na natin. And then these hospitals are also the ones trying to train the other ones that want to be WHO verified. So in fact, the other one I'm instructing them to do is, our level is type 1. Tatlong level kasi yan, type 1, type 2, type 3. Yung type 1 verification, outpatient and emergency care. Yung type 2, may konting surgery na and inpatient. At yung type 3, yung may ICU na at parang field hospital. So we're going to go to that level. Akyatin din natin yung type level types ng ating international verification. I guess one last question related to the emergency response team or the Department of Health. Pierre Pastor Billionario, News Channel. Hi, Secretary. Immediate other concern po. It's so hot na po. So ano po ang nakahanda ba yung hospitals for heat stroke patients? And ano po yung mga emergency, yung first aid that we can do? So let me say that the Department of Health has declared code white of all our hospitals. That means they're ready for all the incidents that can happen for people traveling for this Holy Week. Number 2, of course, are warnings for the effects of heat illness, especially for people going to hot areas like the beaches. So very important, stay protected. So sunscreen for those going out, hydration, and then don't stay too long in the sun for those people. And then of course, every Holy Week nakakaroon kami ng mga problems of drowning and near drowning. So very important then to make and watch your family, especially in these places where you are vacationing and relaxing. Make sure do not drink and drive, do not text and drive, and follow the rules of the road. Sana walang road rage kasi nga ano naman tayo, di ba? Holy Week. And be patient and be kind to the other road users. Nakaramdam ng something, ano po ba yung gagawin? Okay, so usually if it's a heat-related illness, it starts with either thirst, very severe thirst, tapos you can have a lot of cold sweats, and then eventually pagka hindi mo na correct yun, magko-collapse ka. So it's important early on na mag-cool down ka. So the first thing you have, if you're thirsty, you drink plenty of water. If you feel weak, fatigue, and tinatawag na next step after thirst is yung heat fatigue or heat weaknesses, mag-shade ka na or mag-aircon ka na. So very important. Majority of the heat illnesses nagre-recover basta na-treat early. We do not wait for them na mag-collapse. Kasi pag nag-collapse ka sa emergency, tuloy mo, we will have to treat you in emergency setting. Thank you very much. Prone yung mga matatanda at mga bata at yung mga may illness. So make sure these people don't stay too out in the hot environment. Thank you very much, Secretary Herbosa, and to the members of the Emergency Medical Assistance Team. Yusek Claire. Maraming salamat po, Secretary Ted Herbosa ng Department of Health and members of the team. Pwede na po na natin silang excuse. Salamat po. Ngayon naman po ay makakasama natin ang ilang miyembro ng Philippine National Police para naman sa anti-criminality efforts na utos ni Pangulong Marcos Jr. Nandito po ngayon sina Major General Roderick Augustus Alba and Director for Police Community Relations, at saka si PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo. Maraming salamat po, Secretary Claire. Members of the Press Corps of Malacanang, magandang umaga po. In behalf of our Chief Philippine National Police, Police General Romel Francisco Marbil, allow me to read our statement, opening statement. This is in connection po sa pagpapanatili ng ating safety and security during this Lenten season. The Philippine National Police, in partnership with other law enforcement agencies, is fully committed to ensuring a safe, peaceful, and meaningful observance of Holy Week across the country. Through our operational guidelines, we call this Ligtas Humbak 2025, we have strategically deployed our personnel and mobilized force multipliers. Ito po yung ating mga volunteer groups na tumutulong po sa ating kapulisan to key areas of convergence. When we say key convergence areas, ito
Ito po yung ating mga simbahan, yung house of worships, yung ating tourist areas, yung ating terminals, the airports and ports, yung ating mga highways ay kasama po doon, and other busy establishments. So mayroon po tayong estimated of 65,000 more PNP personnel nationwide na i-deploy po sa terminal, transport hubs, pilgrimage sites, simbahan, tourist destinations. At ito po ay nakasad sa aming guideline ang magkaroon po ng enhanced police presence or visible pong ating Philippine National Police. We'll also augment mobile patrols kasi po ang ating concentration ay sa highly populated areas now. Mayroon po mga kabahayan, mga subdivision areas, residential areas ay naiwanan po mga bahay. So ito din po ay isang focus namin. Now, we have not received any threat for that matter for our security and safety this Lenten season as of today. But on the part of the PNP, we remain on full alert, especially in historically vulnerable areas. Our intelligence units are closely coordinating with the Armed Forces of the Philippines. Kasama namin dito yung Philippine Coast Guard to preempt any threats from any groups who would want to magkaroon po ng disorder yung ating bansa. So as to our vital installations, we all have also increased deployment of our personnel around power plants, communication infrastructure, and transportation terminals. We're also closely coordinating with private security groups and local crisis management councils. Sinabi po natin, Good Secretary kanina, mayroong mga possible road mishaps, sea mishaps. Ito po ay aming pinagpreparahan sa ngayon on the part of the Philippine National Police. Thank you. We now open the floor to questions for Major General Alba. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Sir, regarding this Holy Week, ano po yung payo po natin sa ating mga travelers, especially pati din sa mga mag-stay lang po sa kanilang bahay to ensure their safety during this Holy Week break? Yes. Una-una ay we should remain vigilant, no? Yun ang sabi nga natin, yung crime are attributed to three elements, yung opportunity, yung instrumentality, at yung motive. So kailangan po nating maging vigilant tayo. We save cellphone numbers sa ating mga cellphones, at bago tayo magbiyahe ay alam natin yung mga hotline numbers kung saan po tayo pupunta. And of course, atin pong ipagbilin, no, sa ating mga kasamang bahay or neighbors natin, no, yung mga ating pupuntahan, and make sure na properly guarded yung ating bahay. Of course, na-mention din kanina yung mga risk sa health. Kailangan po nating we are healthy, no, during lalo na yung pagdadala natin ng mga sasakyan. So ito po ay isa sa mga mabisang advice ng ating Philippine National Police. And of course, we have to closely monitor yung ating advisories from government, no, lalo na sa social media, and closely coordinate with all the Sumbak help desk na naitalaga po sa different ports and seaports sa ating bansa. That way, you can easily access all government help to this desk. And on another topic, sir, yung VACC po is calling for a stronger government response on the recent spate of kidnappings in the country, saying that the administration needs to rethink its strategy in addressing and preventing and solving kidnapping cases. So ano po ang response ng PNP dito, at kung may directive din po si Pangulong Marcos tungkol dito? Yes, una we acknowledge yung information coming from VACC. But of course, our PNP is focused sa ating continuous law enforcement operations and anti-criminality operations. Mayroon pong tumututok na Special Investigation Task Group sa itong reported kidnapping incident. But of course, we cannot compromise other security aspect ng ating bansa, no? Especially yung lalo na sa Lenten season, at itong ating patuloy na pagtulong sa ating Commission on Elections
sa pagpapanatili ng peace and order during this election period. But of course, we acknowledge nga yung sabi ng ating VACC, and we are actually restructuring yung ating, as guided by our Chief PNP, yung ating anti-kidnapping group na lalong mapapalakas yung grupo na ito to curb incidents such as kidnapping. And I'd like also to report, aside from these initiatives, last April 11 po, yung ating Federation of Filipino-Chinese Chamber Commerce Industry Incorporated ay mismong pumunta po sa himpilan ng ating Chief PNP kasama yung key personnel ng Philippine National Police. And amidst this ongoing investigation, they asked kung ano pong pwedeng maitutulong ng kanilang chamber. Remember that they have 170 chambers from Aparri to Hulo, yung ating chamber, and they can really help sa peace and order. Ang pag-usapan po doon at nirecommend ng ating PNP is to create a specialized desk. Tawag namin dito is PCFC, PNP Chinese Filipino Community Help Desk. So this is a desk liaisoning lahat ng concerns po ng ating sector from the Chinese Filipino. We talk here on protecting yung ating kasamahan sa community and engaging them with the project and activities na panatili po na ma-sustain natin yung ating peace and order as far as the Filipino-Chinese community is concerned. But definitely, magkakaroon muna po kami ng pilot testing, itong proyekto na ito. Like for example, in Manila, particularly in Binondo, where the highly concentrated yung ating communities, in Cebu, Davao, Iloilo in Region 3. Now, if we see that magiging successful yung project na ito po ay ito pong long-term, isa sa mga long-term solution or interventions ng PNP na ma-address po natin yung mga incidents na ganito po. Chris Jose Remate. Hello sir, good morning po. Balik lang po tayo sa Holy Week. Nakipag-coordinate po ba ang PNP sa mga barangay officials? Yes, ma'am. Actually, kasama po sila sa deployment na sinasabi natin because the 65,000 personnel are not purely members of the uniform service ng PNP. Sa PNP lang po ito. We are actually deploying 40,000. Yung 40,000 na ito po ay this covers the entire summer vacation security deployment. Now, pagdating po ng Holy Week, we increased it with another 25,000. Aside from this, we will be engaging volunteer groups. So kasama po yung ating local government units and other organizations that accredited ng PNP that help us sa aming safety and security operations all throughout the Lenten season. Okay po, sir. Sir, ano po yung particular crimes na binabantayan pag Holy Week? Yes, thank you for the question. So, ang PNP are always focused dito sa 8 krimen, like robbery, theft, murder, rape, carnapping, etc. But we are very particular sa crime against property. So, sinabi ko po kanina, once we leave our homes, ito po talaga ay common targets ng mga suspects o criminal suspects na tatargetin nila. That's why ito po yung ating guidance na we have to closely coordinate with our nearest police stations before we leave our home at keep these numbers with us. Dapat may mga load yung ating cellphone na anytime po ay pwede tayong mag-access ng mga websites ng PNP getting the hotline numbers. Thank you, sir. Last 2 questions for General Alba. Ivan Mayrina, GMA Integrated. General Alba, sir, good morning. The recently released political ad featuring the Vice President and Senator Marcos paints situation in the country as black. At isa po sa mga dahilan daw nito ay krimen. What does the PNP have to say about this? Yes, of course, this creates a lot of perception. But sa amin po sa PNP ay tuloy-tuloy lang po ang aming kampanya against all forms of lawlessness. But we can only speak of
what we have, no, yung ating crime statistics, which we actually reported a few days or few weeks ago, where it covers January to April of 2025 as compared to last year, where we have a big decrease of 26% sa aming crime statistics. So we stick with the reality, what we have now, yung aming data. So yung binabanggit po na yon ay it's a narrative being pushed by the other side of the political spectrum. Tama ho ba? Or ito ho ba'y perception lamang because the data does not seem to reflect that perception? Like I said, all that we see, minsan we are misinformed and disinformed, but we respect, no? Sabi ko nga yung perception ng ating community, but we speak of our duties na dapat namin pinapatupad, and we should not be affected by these negativities kung mayroon lang. And you can tell the citizenry, sir, that our streets are safe. Definitely. Of course, at time to time, meron tayong mga crimes na naging highly sensationalized na hindi ka agad ma-solve. But these are acted upon immediately, and for us, it does not represent the entire situation of our country. Salamat po. Heidi Sampang, FEBC. Magandang umaga po, sir. So ngayon po ang dami talagang nagbiyabiyahe and recently po may mga incidents po ng rentangay. So paano po kaya makakapag-ingat yung ating mga kababayan para hindi po mabiktima ng modus na ganito? Yes, like I said, mas mainam po na we get hold of the hotline numbers. Hindi lamang po hotline numbers ng Highway Patrol Group na kung saan siya ay nakatutok sa mga kasong ganito, but the entire hotline numbers of different police stations, mababasa niyo naman po pag dumadaan ko sa ibang areas, and you get a picture of that, and you report immediately. Now, we are actually engaging these groups, no, itong mga rent-a-car na businesses, to closely coordinate with our police stations and our Highway Patrol Group. Binigyan na po ng instruction ng ating Chief PNP, yung HPG, na tutukan ang ganitong mga kaso. Sir, when it comes to prevention, so para po makaiwas na hindi po sila magbiktima ng ganun, ano po yung mga parang red flag? Can you respond to this? Thank you, sir. Thank you, salamat po. Kausap po natin yung director po ng ating Highway Patrol. Doon po sa 8 focus crimes na nabanggit natin na bagamat 26% po ang ibinaba niya, yung nananatili pong yung figure na medyo mataas po ng 1%, yung pong carnapping po ng motor vehicle na nag-shift po from the traditional na carjacking or carnapping while parked. Ito po yung technical na carnapping po na nabanggit po ninyo. Nagpalabas po ang ating Director ng Highway Patrol ng kanilang mga leaflets po kung paano iiwasan yung mga reports po na dumarating po sa atin tukol po sa mga technical carnapping po. Bibigyan po natin sila, mag-anunsyo po tayo sa pamamagitan po ng ating mga press releases matapos po nitong ating pong press briefing ngayon kung ano po yung mga dapat gawin po ng ating mga kababayan para maiwasan po yung mga technical carnapping po. Maybe one last question for our friends from the BNP. Tuesday New, DZWD. Sir, opo. Yung cases naman po ng mga kababayan natin na madalas ay naloloko sa social media ng mga ads na murang staycation houses, yung ganun. Ano po ang pwedeng magawa dyan ng PNP para hindi sila malaglag sa ganitong pain ng mga unscrupulous individuals sa social media? Unang-una po, we normally or regularly receive, no, yung mga text or mga emails. Wag po nating basta tayong mag-click doon. No? We follow the protocols. I-confirm muna natin kung talagang nag-i-exist ang itong mga klaseng businesses. No? And we can actually directly coordinate with our anti-cybercrime group. Mayroon din po silang hotline at yung ating mga police stations na anytime pwede po nilang ma-access. Thank you very much, General Alba, Colonel Tuanyo, Yusek Claire. Yes, General Alba and Colonel Tuanyo, maraming salamat po. Pwede na po natin silang excuse. At sa ngayon po, makakasama naman po natin si Coast Guard Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina. Good morning, sir. Good morning.
Thank you very much, Yusek Castro, ma'am. In behalf of the Commandant, Admiral Ronnie Hilgaban, to our Malacanang Press Corps, magandang umaga po sa inyong lahat. With the observance of the Holy Week season po natin, the Philippine Coast Guard has increased its alert status into heightened alert last 13 April po, itong Sunday, in which the PCG has deployed 17,000 Coast Guard personnel to conduct pre-departure inspection, to conduct inspection din po dun sa ating mga resorts. At the same time, ito po yung pagkakandak din po ng canine panelings ng mga canine dogs po natin. We've also deployed ito pong ating mga Coast Guard auxiliaries in the Malasakit Help Desk, in which makikita nyo po sila dito po sa ating mga major ports and pantalan sa buong bansa natin. Ang ating pong mga barko ng Coast Guard ay naka-alerto din po na handang mag-respond in any maritime incident na report. Kasama po niyan ang ating lateral coordination na mention po kanina ng ating kasamahan sa PNP, sa LGU po natin, sa ating municipal and city disaster risk reduction management offices. Kasama na rin po yung ating mga coastal barangay. So malawak po ang ginagawa ng PCG ngayon at paghahanda upang ma-ensure at matiyak po natin na ang mahal na araw ay magiging safe and secure sa ating mga bakasyonista at turista. Maraming salamat po. We now open the floor to questions for Commander in Chief, Kenneth Paciente, People's Television. Hi sir, good morning po. Sir, may mga vessel na po ba tayong naitatala na hindi pinayagan pong bumiyahe dahil hindi po naabot yung seaworthiness na standards? Sir, as of the moment, wala naman po tayong namamonitor pa ng mga vessel na hindi naabot yung safety standard. The fact na before po sila mag-conduct ng kanilang mga voyages, we ensure that we have Coast Guard personnel deployed to conduct the pre-departure inspection. Once na hindi po sila mabigyan or ma-providean ng clearances ng Coast Guard, their company will be alerted to renew their pertinent documents prior to that. Tuesday New, DZBB. Good morning, sir. So far, sir, sa inyong monitoring, anong mga pantalan po yung kailangang bantayan ng husto for possible overloading doon sa mga barko at yung hindi na iiwasan may paglabag yung mga ship owners tungkol dito dahil sinasamantala yung pagkakataon na maraming pasahero. So baka sumusobra yung pagbebenta nila ng tickets o pasahero doon sa barko. Speaking of overloading, mapunta muna po ako doon. For the overloading, our Secretary Vince Dizon has directed the Philippine Coast Guard, the Marina, and the PPA to strictly observe ito pong anomaly na ito. So hindi po natin hinahayaan, particular kami po sa Philippine Coast Guard, ang any acts of overloading both in passengers and cargo. So hindi lang po natin chine-check yung mga pasahero, figures kung ilan po dapat ang sumasakay sa ating mga barko, particular at gayon na rin po itong ating mga kargamento na niloload. Kasi it doesn't accept them for this overloading issue po natin. We are also in close coordination, ma'am, sa ating mga shipping owners. At tayo po ay nananawagan sa kanila, tama po yung na-mention nyo, no? Na huwag samantalin ang pagkakataong ito. And we will not tolerate po once na mayroon po kaming ma-observe na mga overloading vehicles or overloading ships na magbiyahe po, and we will not allow them in the first place. Because before they depart, we will be conducting yung pong ating tinatawag na pre-departure inspection. Ano po yung mga pantalan na mahigpit ang pagbabantay? So for the major ports po na ating binabantayan, kasama po dyan yung ating Metro Manila, of course, North Harbor. Meron po tayong minomonitor din somewhere in Batangas Port. So very busy din po yung area niyan. Ang ating pong Cebu, Zamboanga area. So yan po yung mga major ports na tinitingnan natin. And for the long voyages po, may dagdag ko lang po, no? Ang Philippine Coast Guard also is deploying po itong ating mga tinatawag na sea marshals. Kasama po nila yung ating mga pasahero during the long voyages po. Thank you, sir. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Sir, last year marami tayong na-monitor ng mga incidents of drowning during the Holy Week break. Meron po ba tayong ginagawa to prevent this from happening or at least ma-minimize yung number of casualties?
And kung meron din po ba tayong monitoring dun sa mga nag-offer ng mga recreational activities, yung mga, alam niyo sir, yung sa mga banana boat for example, yung sa mga scuba diving, paano po yung monitoring natin dito to prevent any accidents po? Well, kasama po sa mandato ng Philippine Coast Guard, ang aside po sa pagkakandak ng pre-departure inspection this coming Holy Week, is to also inspect yung pong ating nature tourist spots. Kasama na po yung mga beach resorts natin at other areas po na ginagawan po ng recreational activity. Ang Coast Guard po through at our Maritime Safety Services Unit and Offices is conducting ito pong tinatawag natin na Recreational Service Enforcement Inspection. So ngayon po, halos karamihan po ng ating mga major o yung pong mga dinadagsa ng mga turista ay ini-inspect po ng ating mga Coast Guard inspector. Ano po yung hinahanap at ini-inspect ng ating mga Coast Guardians dyan? Number one is yung pong kanilang lifeguards. Napakahalaga po nun. The PCG is also an agency which is mandated and authorized to issue ito pong mga certificates na ito. So kasama po sa chine-check namin yung lifeguard. Aside po doon is yung availability po ng clinic and first aid personnel na agad-agarang magre-responde once there is an incident, yung drowning incident na na-mention po natin. So isa po ito sa mga chine-check ng PCG. And most importantly, yung ating pong information dissemination. So ang Coast Guard stations and substations po natin, personnel, ay umiikot dito po sa ating mga major beach areas and beach resorts para po ma-inform sila na may Coast Guard po na agad-agaran mag-provide ng necessary assistance once kailanganin po ng ating mga turista. Any more questions? If there are none, thank you, Commander Encina. Thank you very much. Thank you, Commander Michael John Encina, Philippine Coast Guard. At ngayon po, para sa katanungan, para sa food security, makakasama natin si NFA Administrator Larry Lacson. Good morning, sir. Morning po, Yusik Claire, and good morning sa ating Malacanang Press Corps. The National Food Authority is happy to announce ng ating pong buffer stock sa kasalukuyan ay nasa 358,000 metric tons. So, susumahin natin sa sako ng bigas, ito po ay katumbas ng 7.16 million bags katumbas na bigas. Ang ibig pong sabihin yan, kung ito po ay maglalast ng 9.36 days, kaya pong pakainin ang buong Pilipinas ng mahigit 9 na araw. Pagdating naman po sa ating mga consumers, mababang presyo ng bigas, ang National Food Authority po ay mayroong programa together with the Department of Agriculture and the FTI, and with the cooperation of our LGUs, meron tayong tinatawag na 30 pesos per kilo na bigas sa merkado sa mga participating LGUs. And at the same time, patuloy yung ating P29 o yung 20 pesos na bigas para sa ating mga vulnerable sectors. Sa ating mga magsasaka naman, alam naman natin, panahon ng anihan, marami ang nagbebenta sa National Food Authority. So sa first quarter of the year, ending March 31, nakaprocure na po tayo ng 2.2 million bags of palay. Katumbas po yan ng 2.6 billion pesos na po ang nabili natin para mula sa ating mga magsasaka. At patuloy pa po tayo namimili hanggang sa kasalukuyan. Isa pong programa na pinatutupad natin at kasalukuyan natin in-improve ay yun pong fast lane for our small farmers. Dati po 50 bags lamang ang po pwede pababa. Ngayon itinaas natin to 70 bags pababa para mas ma-accommodate pa natin yung maraming magsasaka na gusto magbenta sa National Food Authority. Lamang po. Maraming salamat. Questions for Administrator Lacson. Eden Santos, Lab 25. Administrator, good morning po. Sa nabanggit ninyo na meron tayong supply ng pagkain para sa 9.36 days. Ano po? Can be safely say na ito pong supply ng pagkain na ito ay masasabi na ang Marcos administration po ay on track para dun sa kanilang ini-aim
na food security ng Pilipinas? Okay. Sa kung ang bigas ang ating pag-uusapan, ako masasabi ko na we are on track. In fact, in less than a year, from one day to last buffer stock, ngayon po ay 9.36 na. So we are on track and we are continuously increasing our buffer stock for rice. Alam naman natin ang bigas ang pangunahing gauge for food security. And for this year, dahil na bago na nga yung RTL, we will increase our buffer stock up to 15 days. So from 9.36, i-hit natin yung 15 days hanggat meron po tayong pambili ng palay sa mga magsasaka. Kasi po yung issue ng food security ay yung lead agency is Department of Agriculture. Tama po ba? Tama po yan. Hindi po ang Department of Social Welfare and Development. Ang primary mandate po ni Department of Agriculture is palakasin ang sektor ng agrikultura for food security. Okay po. Nabanggit niyo po na merong 30 pesos na kilo ng bigas at parang meron ding 20 pesos. Tama po ba? 33 pesos at 29 pesos. 29. Ito po ay limitado lamang yung supply na maibebenta po sa ating mga kababayan or mas marami pong mga mahirap na Pilipinong maaari pong maka-avail nito? In terms of volume na pwede namin ilabas, pwede kong sabihin hindi limitado ang volume kasi sa napakarami nating stocks na kailangan din nating ilabas. Ano? But in terms of availment per individual or per household, meron pong mga isinet na parameters ng Department of Agriculture para po hindi rin naman masamantala. No? So, sa P29 or para sa mga vulnerable sectors, I think tinaas ni Secretary Francisco Q. Laurelian into 30 kilos per month. Last question na lang po, Administrator. Yun pong 2.2 million bags of palay na nabili sa first quarter po, saan po specific na mga lugar ito o probinsya ng ating mga magsasaka nabili? Ito po ay buong Pilipinas except for NCR at saka a little sa Region 7 kasi wala talaga silang production. Thank you po. Eileen Taliping Abante. Good morning, Administrator. Hanggang meron pa bang sapat na pondo para dito sa season na to, yung pagbili ng palay? Opo, marami pa po tayong pambili dahil nakaka 2.6 billion pa lamang po tayo. Ang ibinigay po pa sa atin ng gobyerno ay 9 billion at inuubos pa rin po natin yung kaunting natira last year. Sir, nakarating na po ba sa inyo ang report na yung karamihan sa nagbebenta ng palay sa NFA, particularly Region 2, ay mga trader na at hindi na mismo yung mga magsasaka ang nabibilhan ng palay? Well, nakakarating po sa atin yung mga ganyang reports at bine-verify natin yan immediately, and it turned out mga farmer co-ops and association po ito. So they are properly documented at may mga pinapakita po silang mga rehistro from the RSBSA, the Department of Agriculture. So they are considered also farmers kasi ang sabi traders, sila ang bumibili ng palay sa farmers sa murang halaga and then ibebenta nila sa NFA. Ang sistema po ganito, no? The farmers can sell directly to us or their co-ops and associations. Yes, thank you. Clay Partilla, People's Television. Good morning po, Admin. Admin, what does it mean for the government kapag na-fulfill po yung 9 na araw na buffer stock at kailan po mapupuno yung 15 days na buffer stock? How essential na makamit ito before the Burr months and the onset of the rainy season? Salamat po. Yung 9-day buffer stock natin, napaka-importante yan, no? Kung bigyan ko kayo ng context. Noong panahon ng pandemya, 2020, ang release po natin sa isang taon, 2020, ay katumbas ng 9 days po yung more than 6 million bags of bigas. So yan yung kahalagahan ng 9 days na yan sa atin. Kung magkaroon man ng pandemya ulit, kayang-kaya natin isang taon na may distribute yan sa ating mga kababayan. Kailan natin ma-reach yung 15 days? Hoping before the year ends, ma-reach natin yan or sa second, itong wet season harvest, ma-achieve natin yan. At yun kasi ang bagong mandato ng RTL sa atin
Although there is a challenge as well dahil ang pondo na ibinigay sa atin ay pang 9 days buffer stock lang. Sam Madanilla, Business Bureau. Good morning, sir. Bali, magkano po yung kakailanganin nating budget para ma-complete yung 15 days na minention nila kanina na buffer stock? At saka meron po ba tayong specific available space sa mga warehouses? Kasi previously na-mention po ni Sec Laurel na medyo kinulang na tayo ng 300,000 metric tons. Ngayon po ba, paano natin ma-complete yung 15 days kung yung 9 days nga medyo nahirapan na sa mga warehouses? Okay, ganito, no? Unang tanong mo, mga 8 billion pa ang kailangan natin to fill up the 15-day buffer stock. Pero dahil flexible ang pricing natin, pwede nating maitaas, maibaba yung presyo ng palay and we can buy more kung medyo mura ang palay. Ngayon, kung sapat ba yung ating mga warehouses, we have an existing ongoing program for modernization of our warehouses, no? 136 warehouses are now under repair. 36 are under construction. Yung sa mga repairs, we expect by the end of next month, marami na dyan ang matatapos. At magagamit na natin para dito sa mga karagdagang buffer stock. Totoo yun sa ngayon, we are experiencing problems of warehouse congestion. In fact, 36% of our warehouses sa mga high-producing regions ng palay ay puno na or almost full na. Yun yung ating napipick up ngayon sa mga social media and all the news na ang haba ng pila sa NFA dahil 36% sa ating mga bodega sa rehiyon 1, 2, 3, 4, 6, and 12 36% puno na. Balihin, sir, i-clarify ko lang. Yung na-mention nila kanina na na 8 billion, on top to dun sa 9 billion na existing budget ng NFA for this year? Yes. May plan po kaya ang NFA to request for additional budget? That we will do when the time comes. Pero ang iniisip ko kasi as the administrator of the National Food Authority, if we can unload the existing stocks now, that will generate fund for us to buy more palay. Tapos, but kung dahil nga may insufficient fund, tapos medyo may kulang pa rin sa warehouses, do we still think that it is feasible to reach yung 15 days na buffer stock this year? To be honest, it's a tall order. Pero I think it can be achieved. Basta na-manage natin mabuti at makalabas yung ating mga stocks sa ating mga bodega. That's why I am also encouraging our countrymen para at least kung gusto nila maka-avail ng 33 pesos at 29 pesos, encourage nila yung kanilang mga local government executives na mag-participate dito sa Food Security Emergency Program or pre-declaration ng Department of Agriculture para ma-declag yung aming mga warehouses. So, para ma-push nila yung mga LGUs, medyo hindi ganon ka-init yung pag-withdraw ng mga local government units sa ating mga stocks. That will help us a lot kapag nailabas natin. Clarify ko lang, sir. Bali, ano yung buying price nung sabi niyong 8 billion plus 9 billion? Yung para maging sufficient yun, ano yung buying price dapat? It's a varying price kasi. Price range tayo. We can buy from 17 to 23 sa fresh, 23 to 30. So, ang clean and dry. So, walang specific price tayo. Depende sa panahon. Hindi po, sir. Last question on food security, Eileen Aliping Abante. Follow up ko lang, sir. Di ba, nagbebenta kayo sa LGUs. Gaano na karami po ang nag-avail dun sa offer? Magandang tanong yan. Sa ngayon, February 3 na declare yon, pero hanggang sa ngayon, nasa sa 20,000 bags pa lang yung actual na lumalabas sa aming bodega. Pero napakaraming orders, meaning hindi pa lang nila na withdraw. Reality is 20,000 bags pa lang. Ano po ang nagiging dahilan at parang nababagalan? Well, we can only speculate, pero yung iba kumukuha kasi ng cumulative exemption, yung iba kumukuha ng resolution sa kanilang mga accounts. Thank you, sir. Thank you very much, Admin Lacson. Yusek Claire, please.
Thank you very much, Administrator Larry Lacson. So, pwede na po natin siyang excuse. Maraming salamat po. At ngayon po ay handa na po tayo tumanggap ng inyong mga katanungan. We have very limited time, so we can only field 2 questions. Ivan? Natanong ko na ho kanina yung PNP, but I will ask the same question to the palace. Yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice, which is a clear imputation of failure of the Marcos administration. What does the palace have to do with You it? just said it is recent? Yesterday. Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang sinabi tungkol sa madilim. Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi man natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? Okay, this is from by author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay, meron din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star, Delon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa karaang administrasyon. At sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty incidents. At gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng PhilStar.com. Sinabi po ni, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of Duterte's arrest. So dito pa lamang, marami na rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. So, mas maganda po siguro mabanggit natin na ang mga botante po dapat ay maging, kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay Madam, maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa ilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Dignidad mo
boto mo. Kinopya ko po yan lahat mula sa kanyang sticker. Yun lamang po. May reaksyon ho ba ang Pangulo? This coming from the second highest official of the land, supported by his own sister. Patungkol po dyan, patungkol po sa campaign na issues, maganda pong mas tanong na lang natin ang campaign manager. Mas authorized po siyang magsalita patungkol po sa ganyang klaseng relasyon. But have you taken this up with the President? What are his thoughts on this? Patungkol po sa kanyang kapatid? No, yeah. This particular ad, for example, which is... Of course, hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. So, noong pa naman po, sinabi na ng ating Pangulo na labanan natin ang mga fake news. Mas hindi maganda kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya. Okay? Quick follow-up, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, the other camp described the present administration or the present state of the country under this administration as itim. Now, kung merong kulay na i-describe yung present admin with regard to our present conditions, kung meron man po, ano po yun? Papunta na po sa paputi. Konting pula na lang, medyo maputi na. Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero doon po patungo ang kasalukuyang administrasyon. At dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.